So good evening mga kabayan. So nandito pala kami ngayon sa ospital kasi si Mrs. sinugod namin dito sa emergency dito sa Midsayap kasi po inatake po siya. Nilagnat na po siya ng magtatlong araw na, hindi na wala hanggang sumuka siya. Nakaraan sumuka siya, tapos yun dinala na namin siya dito sa hospital kasi nga nag-aalala na ako baka kasi may infection na dahil na meron na din siyang tonsillitis dito yung pangatlong araw niya na. So nandun siya sa loob. Ngayon bibili kami ng pagkain ng kasama ko, inaantay ko siya. So flight na namin mga kabayan, sa 5 days na lang flight na namin, at saka bago mag 3 days dapat makapunta na kami doon sa Davao kasi sa Davao kami sasakay ng eroplano papunta sa Maynila. So sa Maynila matutulog pa kami ng isang gabi. So sana maging okay yung misis ko bago kami magpunta ng Davao. So yung inaalala ko kasi nag-aalangan ako makabayan kasi pagka hindi namin maabutan baka iniisip ko kasi hindi na lang tutuloy ng Greenland dahil nga ayaw din kasi ni misis maiwan dito kung sakaling mauna ako dun. Hindi ko din alam makabayan kung kakayanin ko kasi medyo na-homesick din ako pag hindi ko din kasama yung mag-ina ko. So sana maging okay bago ako makapunta ng sana maging okay bago kami mag-flight papunta ng Greenland. Tinitingnan pa namin kasi sakit yung tiyan niya at saka may tonsillitis siya. Tapos tumataas yung lagnat niya pabalik-balik kasi naalala ko si dengue kasi uso yung dengue sa amin ngayon mga kabayan doon. So sana hindi positive mga kabayan yung dengue. Sana mga lagnat lang or infection, pwede siya makuha ng gamot. So yun yung isa sa mga inaalala ko. So hindi na ako makatulog kanina pa kasi nga sabi ko kung hindi ito aabot sa gagaling, ayun baka isipan ko hindi lang tutuloy ng Greenland. So ngayon bibili muna kami ng pagkain sa labas ng kasama ko. Good morning mga kabayan. So ngayon pangalawang araw na namin dito sa hospital. So bukas mga kabayan pupunta kami ng Davao kung sana maging okay yung misis ko ngayon at makalabas sana kami ngayon kasi pag hindi mga kabayan baka madili yung flight namin papunta din sa Greenland. So titingnan namin ngayon kung pwede kami makalabas. Sasabihin namin sa doktor na may flight kami at kung okay na si misis pwede na kami makalabas. So ngayon magbuwan kami, magbibili kami ng pagkain. Dito na tayo sa labas ng hospital mga kabayan, no? Katatapos lang namin kumain, so bumaba ako dito. So nagtanong ako dun sa may nurse at kung pwede na ba kaming lumabas ngayon kasi bukas mga kabayan babiyahe kami pa Davao. So inobserbaran ko naman si misis, okay naman siya at siyempre ipakonsulta ko pa rin sa doktor kung okay na ba siya, pwede na ba siya lumabas. So yung nangyari sa kanya ay kuwan pa mga kabayan, no? 3 days niya sang nilagnat. Nung pagka 3 days niya, pinunta na namin siya dito kasi nagsuka na siya at masakit yung tiyan niya. Tapos nahihilo, tapos dito namamaga yung tonsillitis niya. Kaya minabuti ko na dalhin siya dito. So kuwan na kami dito, pangalawang araw na namin ngayon at pangalawang gabi kasi gabi namin siya dinala dito sa hospital. At yung findings niya sa kanya ay mayroon daw siyang tonsil dito. Isa daw yan sa cause na mayroong naanak kasi na isa lang siya. May cause kasi yan na dengue. So sabi kasi ng doktor, yung dengue daw wala daw gamot pero mawawala lang daw yan, magapan daw yan. Basta palagi lang inom ng tubig. At nirecommend niya din yung Gatorade. Tapos ang sabi niya ay i-check niya pa daw kung ano daw yung, basta ang nakita kasi sa dugo niya mga bayan, no, sa result niya ay nakita doon na wala namang positive sa dengue, hindi naman siya positive sa dengue, pero nung sa tonsil kasi parang sign daw na may dengue siya kasi yun daw yun ay nag-cause daw ng virus. So inaalala ko nito kung pwede na kami makalabas ba bukas. Kung hindi man kami makalabas bukas mga kabayan kasi bukas kasi dapat makapunta kami ng Davao dahil magstay kami doon, matutulog pa kami doon sa Davao ng 2 gabi dahil nga may bibilhin pa kami para babalik sa Greenland.
Tapos kinabukasan, yun yung flight namin doon, yun yung flight na namin, Davao to Manila. So Manila, pahinga na naman kami ng isang gabi kasi hindi pwede na pagdating namin Manila, biyahe na naman kami pag Greenland dahil yung biyahe namin ay medyo malayo-layo at matagal din. So kailangan namin mag-stay muna sa Davao, mag-stay din sa Manila. At doon na sa Manila, wala nang pahingahan yun. Kasi Manila to China, tapos China to Denmark. Sa Denmark na kami makapagpahinga. So ito lang yung inaalala ko ngayon. Sana maging okay si Mrs. At makakuha ng doktor na may posible na pwede na kami makabiyahe. Or may gamot lang siya na iti-take. So sana hindi malala yung kanyang kuhan. Yung medical result niya, sana okay lang. Or virus lang siya. Kasi napakiramdaman ko ngayon si Mrs. medyo okay naman siya. At wala na din yung lagnat, wala na siyang lagnat. Hindi kagaya yung dati na balik-balik yung lagnat niya. Ngayon wala na. Tinatanong ko siya kung kaya niya ba biyahe. Sabi niya kaya niya man. Kasi iniisip ko talaga mga kabayan kung sakali man na hindi pa okay yung Mrs. ko. So nagdadalawang isip ako kung ako ba yung didiretso sa Greenland. Maiiwan sila ni Mrs. dito. Susunod na lang. So yun yung iniisip ko, or dito na lang ako. So iniisip ko nga kung hindi na ako tutuloy. Pero sa akin kasi sayang mga kabayan na hindi pa ako babalik ng Greenland kasi kaya ko pa naman magtrabaho. Mas naramdaman ko kasi mga kabayan pag nasa Greenland kami, medyo mas makaipon kami doon. Dito wala talaga mangyayari mga kabayan, no? Kung vlog lang asahan ko dito mga kabayan. Hindi sigurado itong vlog kasi hindi natin alam yung page ko ba mawawala, ma-restrict. So wala na tayong wala na tayong kasiguraduhan dito sa Facebook, sa social media, sa vlogging. Hindi ko talaga ito inaasahan. Pero kahit paano nakakatulong naman siya. Pero kung forever, lifetime, hindi ito assurance mga, hindi sigurado ang pagbablog na yun lang talaga ang pagkakitaan mo sa Greenland. Kahit paano hindi ko mag-vlog dun, makapagtrabaho ako, so may sahod ako, so makakaipon. So yun yung target ko talaga. So dalawa lang yung pipilian ko mamaya mga kabayan kung sakali man hindi papayag ng doktor kasi hindi pa siya okay. Baka maiwan sila ni Mrs. dito at saka mga bata, baka mauna na lang ako kasi siyempre may ticket na kami, nandyan na lahat, kumpleto na lahat yung ticket namin, kami na lang mabiyahe. Tapos ang pangalawang option, kung hindi papayag si Mrs., dito na lang ako magstay siguro. Baka babalik ako abroad kung kailan na naman kasi itong visa namin ma-expire din kasi ito mga kabayan. Hanggang 2 weeks na lang ata ang extension tong visa namin kung di kami makaalis. So panibagong apply. So yung permit ko, hindi ko lang alam kung magpa-process pa yung company ko, pero medyo bihira na pagka nandito na ako sa Pinas kasi maraming requirements dito. So yun lang, sana maging okay si Mrs. ngayon at makalabas kami ngayon at yung result niya, kakausapin namin yung doktor kung papayag ba siya na makalabas kami ngayon. Kung ang result niya ay itetest siya ulit at negative na siya mga kabayan sa virus, kung mayroon man, kung di malala, so kung may gamot pwede. So basta yun lang ang ginakuhan ko, na pag hindi positive sa dengue, tutuloy kami, pero pag positive parang nagdadalawang isip ako. So grabe yung nangyari dito sa amin, pero ayos lang kasi sa lahat naman ng mga aberya namin dito sa Pilipinas mga kabayan, no, hindi naman kami pinabayaan ng Panginoon, nakakabiyahe pa rin kami. Yung last year ganun din yung nangyari, yung sa passport na misis ko na delay, pero walang imposible sa Panginoon. Kung will talaga ni Lord mga kabayan, ibibigay niya yan kahit may mga trials. Pero kahit walang trials mga kabayan, kung hindi will ni Lord, hindi niya ibigay sa iyo, hindi talaga para sa iyo, hindi niya ibigay yan. Kaya yun, pinagkakaloob ko lang ito at pinagkakatiwala ko lang sa Panginoon. Basta sa akin mga kabayan, gusto ko pang bumalik ng Greenland kasama ang pamilya. So yun lang po, at abangan nyo lang yung vlog ko mga kabayan kung anong result mamaya, kung makalabas ba kami. Kasi kailangan bukas ay makapunta na kami sa Davao kasi hindi pa kami nakabili ng kahit ano mga kabayan, mga gamot. Wala pa kami mga gamot yung dadali namin kasi plano ko sa Davao kami bibili ng mga gamot, mga kailangan namin iba. Dito may na-prepare naman kami, yun lang, yung mga tuyo, yung dadali namin sa Greenland, pero hindi pa kami naka-impake din. So medyo mahirap yung biyahe kasi pag pupunta ng Greenland kung dito ka sa Mindanao, kasi okay lang kung malapit kami sa airport, malapit kami sa Davao. Babiyahe pa kami dito mga 6 hours dito sa bayan namin papunta ng Davao. 6 hours to 7 hours biyahe namin. So bugbog sa biyahe. So okay lang yan, tiis lang taga-tiyaga kasi ito yung swerte natin sa Greenland. So yun lang po mga kabayan, hanggang dito na lang po. Balitaan ko na lang po kayo kung
makakabiyahe kami papunta ng Davao bukas. Kasi ngayon ay pang 2 days na namin dito. At maraming salamat. God bless you all po.